po sa bawat isa at sa kanilang mga tahanan. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw ng linggo. No? Sa ating mga kapatid na hindi nakapag-church today, so nawa ay nandiyan kayo sa inyong mga tahanan at nakasama po namin dito sa ating gawain. No? At sa ating mga kaibigan, no, na naka-live streaming ngayon ay salamat po at aming kayong iniimbitahan at samahan kami dito sa pag-aaral sa ating salita ng Diyos mula dito sa Taguig, sa Jesus Christ the Messiah Christian Church. No? Kaya purihin ang Diyos at tunay nga na itong panahon na ito ay kailangan natin ng salita ng Diyos. Malapit na po yung pagtapos ng taon. No? Kaya Merry Christmas and Happy New Year. Amen. No? Baka hindi ka na makasama pagdating ng pagdating mo sunod na linggo, no? Kaya binabati na kita, kaibigan, nandiyan sa iyong tahanan. Merry Christmas and Happy New Year. Puri ng Diyos at dahil nandiyan kayo ngayon sa inyong mga tahanan, ay kami ay inaanyahan po namin kayo na samahan kami at sabayin kami sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Luke chapter 17. Isang magandang isang magandang kwento ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Amen. So kaya, kaibigan, ang iyong mga inaalikabok dyan ng Bible, hanapin mo muna. At pagpagan ng konti at buksan natin. At para naman makita natin yung salita ng Diyos na talagang nakikita natin. Ito palang sinasabi, no? ng Diyos, ng salita ng Diyos, ano bang kahulugan nito sa ating buhay sa ngayon. Kaya, at mga kapatid, kayo nandun dyan, kayo po ay aming inanyahan din, sabayin tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po sa Luke chapter 17. Sa atin nandito sa ngayon, tayo po ay buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 17 at sabay-sabay po natin basahin. Ay nanyayain ko po na tumayo tayong lahat. Sabayan po natin ang salita ng Diyos at bigyan po natin ito ng pangunawa habang binabasa po natin at upang maramdaman po natin itong salita ng Diyos na magbibigay buhay sa atin sa umagang ito. Kaya simulan natin sa verse 11 hanggang 19 po ito at dito po sa verse 11. Sabay-sabay tayo. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to priests. And as they went, they were cleansed. Verse 15, Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said unto him, Arise and go thy way, thy faith hath made thee whole. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y sandaliang manalangin. Humigit po tayo, alam naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa bawat isa sa amin na sa umagang ito, meron kaming lakas at kalusugan ng pangatuan, Panginoon. Salamat po na kami ay makapag-aral ng salita mo na magbibigay muli ng panibagong pag-asa sa buhay namin, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, ang aming dalangin ng inyong banal na Espiritu upang bigyan kami ng kaunawaan. Dahil ang iyong salita, O Diyos, ay tunay nga na matalinhaga at nagbibigay, Panginoon, ng buhay. Dahil ito po, ang iyong salita ay buhay ayon sa iyong banal na salita, Panginoon. At ang aming dalangin, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang magbibigay, Panginoon, sa amin ng kaunawaan at kalinawan ng mga salitang ito, God. Kaya salamat po sa inyong banal na presensya na sa aming kasama sa umagang ito, O Diyos. Purihin ka, pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po tayong upo at hello, yung sa ating mga tahanan, no?
po kami at iwanan niyo po muna yung mga kinukuting-ting niyo dyan. Mag-concentrate tayo sa salita ng Diyos. No? Yung mga cellphone natin, ma'am, na naka-online tayo ngayon, huwag mo na ilipat. No? At dito mo muna tayo. Mamaya na yung mga ano ba yun? K-pop na yan mamaya na. Dito muna tayo sa ating Panginoon. So, Luke chapter 17. So, ito po ay kwento ng 10, di ba? 10, ano ba alam, di ba, ang lepers? Ito po yung may mga ketong, yung mga nakakahawang sakit. No? Noong unang panahon, no, nung mga early 70s, 80s, meron po tayong, laganap din po yung ketong dito sa ating bansa. At meron tayong lugar, no, na kung saan dinadalhan sila ang ketong kasi very highly contagious. So, siseparate yung mga tao. O kaya meron tayong saan ba yun? Yung sa Palawan, meron tayong colony ng ano doon, ng mga ketongin, isang island. Meron din tayo dito sa ano, alam mo, meron din tayo sa Metro Manila, ng Bulacan. Sa Tala, di ba? Sa Tala. No? Dati yun ay colony rin ng ano, ibig sabihin settlement ng mga may ketong o leprosy. Leprosy. So, doon unang panahon, ganoon din po sistema. Pag ikaw ay may lepros o ikaw ay lepers o may leprosy ka o may ketong, ikaw ay hinihiwalay. Doon ka sa labas ng sabi nilang, kasi may ano yan eh, dahil kingdom, meron yung gate. So doon sila sa labas ng gate, no, ng kaharian, ng compound ng kaharian. No, doon sila sa labas. Kaya kung napapansin po ninyo, nakasalubong ng ating Panginoong Hesus yung 10 lepers. Sabi doon sa verse 12, who stood at a distance. Ibig sabihin, hindi sila lumapit kay Jesus. Hindi rin sila lumapit sa mga kasama ni Jesus, di ba? Malayo sila, sumigaw na sila, Jesus, Master, have mercy on us. Ito napakagandang sinabi po nila. Hindi sila lumapit at sumigaw na sila ng tulong. Parang sumigaw sila ng tulong sa Panginoon. So, ito po ay, ang tatalakay natin dito sa kwentong ito ay patungkol sa papaano nagpapasalamat. Ang sabi ng title po natin ito is Genuine Gratitude. Gratitude or thanksgiving, thankfulness. Another name of gratitude. Ito ay pagpapasalamat. Genuine. Nakikita natin how genuine yung pasasalamat dito ng nakita po natin isa lang ang nagpasalamat, diba? Pero bago pa yan lang, bago titingnan, ito po ay isa-isahin natin itong verses nito at titingnan natin ano ba mga ginagawa nila dito. So, dito po sa ang kwentong ito, no, paano nagpapasalamat paano pasalamat, naglubos nagpapasalamat yung isang ketongin. Paano ginawa niya? So, kaya binigyan siya ng genuine gratitude. Thankfulness. Pasasalamat. Paano siya nagpasalamat? So, tingnan natin dito sa una, tatlong bahagi po nilagyan natin ng tatlong bahagi itong ating tatalakayin. Una po, yung the act of the deserving thanksgiving. Paano ba sila humingi ng tulong sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus? So, sa verse, ang sabi sa verse 12, simula sa verse 12, 13, and 14, ito po ang sistema ng ginawa nila. No? Ito ay patungkol sa paano nila ginawa para na deserving thanksgiving. No? Bakit deserving thanksgiving? Kasi nagkaroon ng resulta. Una, sabi dito, sa verse 12, and as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, yung mga lepers, yung sumigaw, yung mga lepers.
Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, ito naman, nung nakita sila ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanila, go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Nakikita, napapansin niyo ba ang isang bagay diyan na napakalang pangyayari? Malayo si Jesus. Di ba? Sumigaw sila, Jesus. Anong sinigaw nila? Jesus, Master, have mercy on us. Pero anong sinabi lang ni Jesus? Sinabi niya ba, di ba kadalasan ay ginagawa niya, nilapitan, nililay hands niya ang mga may sakit. Ang isang kitungin, nilay hands niya tapos pinahilamos sa isang ilog ba yun o sapa. Pero dito sabi niya sa kanya, sabi niya lang, go, show yourself to the priest. Wala siyang ginawa. Na-imagine nyo ba? Paano ginawa? Paano nangyari sa 10 lepers? Sinabi lang ni Jesus, malayo pa si Jesus ha, hindi pa siya lumapit. Dahil sinabi, in the distance. Diba? So sabi ni Jesus, sige, lumakad na kayo, pumunta kayo doon sa priest o sa mga tawag diyan sa Sanhedrin siguro o sa mga Pharisee usually. Kasi nung unang panahon, pag ikaw ay may ketong, ang nag-justify sa iyo na ikaw ay magaling na, ay ang mga Pharisee, yung mga priest. No? May mga procedure yan at mayroong mga pang-alay. No? May mga may nag-aalay ka, no? Para doon sa kagalingan mo nangyari. So, tingnan natin, napakaganda na ginawa ng Diyos sa kanila. Sabi lang ng Panginoong Hesus, sige, lumakad na kayo. Pumunta kayo doon sa priest. Hindi niya pa sinabi na, no? Katulad ng sinabi sa isang kitungin, sa isang, halimbawa doon sa Luke chapter 5, sabi niya, sa isang kitungin din, Lord, if you will, I will be healed. Sabi naman ni Jesus, nilayhan siya. Tapos, gusto ko. Tapos nilayhan siya. Gumaling. Pero ito, sabi lang ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, punta ka doon sa pari at sila ay gumaling. Habang naglalakad sila, no, and as they went, sabi na, and as they went, they were cleansed. Tingnan nyo ang himala na ginawa ng Diyos. Kaya, it is an act of deserving a great thanksgiving. Gratitude. Isipin mo, may walang ginawa sa iyo, basta pumunta ka lang, punta ka doon sa pare. No? Magaling na sila. Kasi habang lumalakad sila, ay gumagaling sila ng gumagaling. Alam ba yung lepers? Alam niyo ba yung ketong? Yung minsan napupudpud ng mga daliri. No? Pasensya sa mga kumakain. Baka may nag-almusal pa o nananghalian na. No, ito po ay yan. Mag-aano, minsan nawawala yung mga laman-laman nila natatanggal. So, gano'n ang lepers. Dito, gano'n ka. Ibig sabihin, habang lumalakad sila, gumagaling ang kanilang mga daliri. Halimbawa, kung naputpud yan, gumaling siya, wala nang sugat, o maaring may putol pa rin, pero magaling na. Hindi na siya contagious o wala siyang sugat, ika nga. Ang yung kanilang mga mukha ay, ba, nagkaroon na kung nawala ng laman, yan, nabalik na ang laman at gumaling na, wala ng sugat. So, ganoon ang nangyayari. Kaya, yan ay pinasalamatan ng gusto ng isang leper, no? May isang halimbawa din dito sa tingnan nyo mabuti yung tinawag nila sa kanya, Master. Hindi siya tumawag ng Lord, tulungan mo. Iba na tinawag ng Master. Jesus, Master. No? Hindi siya siya, Jesus, Lord, our Lord. Ito, Master. Kaya, merong certain thing doon sa sinabi na ng Master.
pinagaling sila kagad ng ating Panginoong Hesus. Kasi tingnan mo ang sabi, ang mga address ng yung address ng mga disciple, hindi lang Lord, kundi Master. Doon sa si Peter, tumatawag Jesus, Master, it is good that dito sa Luke chapter 9 verse 33, iba-ibang sitwasyon na sinasabi ng Master. Si John nagsabi din na, Master, we saw someone casting out demons. Sabi na, yung address na kaya sa ating Panginoong Hesus, Master. Si Simon Peter, ganun din, Master. Doon sa sabi niya, Master, naghahanap na kami ng isda, pero magdamag kami, walang nahuli. Pero sabi niya, basta ihulog, sinabi mo, gagawin namin, Master. Tapos doon sa sa isang bangka, sila naglalayag, sabi din ng mga disciple ng Panginoong Hesus, Master. Master, wake up, we are perishing. Malulunod na tayo, Panginoon. So, there is something sa pagiging Master. Jesus, Master, sabi niya. So, at isang maganda pa, katulad nitong doon sa Centurion, alam niyo ng kwento ng Centurion na sabi ng Centurion, ito pong Centurion ang humingi ng tulong para pagalingin ng kanyang anak. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo, ngunit sabihin mo lang, gagaling ng anak ko. So, ito ay patungkol din sa panampalataya. So, ibig sabihin ng mga lepers may panampalataya. Sabi din ng Centurion, gagaling ang anak ko, sabihin mo lang. Kaya sinabi lang ni Jesus, go, let it be done. Sabi doon naman sa Centurion. Yan ang example doon sa Matthew chapter 8 verse 30. So, kaya go lang, go. Gumaling na sila. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa atin. So kaya nga, yung unang panahon, yung priest talagang nag-justify, ito, magaling ka na. Hindi yun ino-honor doon yung mga quack doctor. Wala doon yung mga albularyo. No? Hindi yun binibigyan ng pansin ng mga albularyo. Pero nung unang panahon may albularyo na, di ba? May mga tawag doon, sorcerer. Meron silang mga albularyo din yan, sorcerers. So, yun ang magandang ginawa na dapat pasalamatan ng mga humingi ng tulong sa kanya ay pinagaling sila kagad. Walang kaabog-abog, pinagaling sila. Sinamahan kasi nila ng kanilang panampalataya. Bakit? Sabi nga, kung ikaw halimbawa, sinabihan, punta ka sa pare, malinis ka na. Wala nga siya sinabi malinis di ba? Go and show yourself to the priest. Go and show yourself to the priest. Pakita ka doon sa pare. Wala siya sinabi, go, you are healed. Pero habang sila lumalakad, gumagaling sila. Sabi nga. Napakaganda. No? So, anong keyword? Master. Amen? Sabi mo nga, Master. Master. Jesus, my Master. Jesus, my Master. Amen. Pangalawa, ito ngayon yung acknowledgement. Paano nagpasalamat ang isa? No? Sabi niya. Verse 15, ito, acknowledgement of the thanksgiving and the thanksgiving. Ito title, pamagat ng ating topic, no? Pero ito po ay totality is about the gratitude of, a genuine gratitude of a person who asked from the Lord. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. Ano ibig sabihin? Praising God with a loud voice, ibig sabihin, hallelujah, praise the Lord! Gumaling na ako! Sabi niya siguro. And he fell on his face at Jesus' feet. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Doon pala siya lumapit sa paanan ni Jesus. At doon siya
nagsabi na Doon siya nagsabi na nagpasalamat siya, giving him thanks, at siya po ay isang Samaritan. Bakit binanggit ang Samaritan? Siguro dahil ang siyam ay Jews. No? At binanggit din, no? At binanggit din ng binanggit din na siya ay isang foreigner. Samaritan, bakit foreigner? Kasi hindi siya kasama doon sa mga pinili. Hindi siya lipi ng Israel. Kaya kung saan hindi siya citizens of Israel. So, tawag sa kanya ay foreigner. He is a Samaritan. So, ibig sabihin, bakit genuine gratitude? Dahil una sa lahat, siya isang Samaritano. Siya isang Gentile. Isang Gentile na hindi kasama doon sa promises. Tandaan mo natin, si Jesus ay buhay pa, di ba? Siya humingi siya ng tulong eh. Kaya, ang sabi nga ni Jesus nung unang panahon, ng ating Panginoong Jesus, pumunta siya para doon sa mga kanyang mga pinili. Kung natatandaan niyo, the Shunammite woman, sabi ng Shunammite, Lord, pagaling mo naman ang aking may sakit na anak. Sabi niya, hindi pwede akong ang biyaya na para sa aking mga anak ay hindi ko pwede ibigay sa mga aso. Napakababa, no, ng kalagayan ng isang Samaritan, ng isang Gentile. Tayo yun. Hello? Sa panahon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, doon tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makasama doon sa pangako ng bayang Israel. Sa pangako sa bayang Israel. Nakasama tayo ngayon, yung mga Gentile, yung mga Samaritan, yung mga belong to the lowest position of people, the dogs, sabi niya, ay binigyan ng biyaya. Sabi kasi ng Shunammite woman, sabi sa akin, kahit na yung aso ay kumakain sa mga nalalaglag na pagkain doon sa ilalim ng lamesa at nakakatanggap sila ng biyaya. Alam mo yung anong ibig sabihin nun? Yan po, kahit katiting, nakatanggap ng biyaya ang mga aso. Yung mga hindi pinili, ang hindi binigyan ng pagkakataon. Kaya kung bakit, ganun na lamang ang pasalamat ng Samaritan. Hindi siya tumula doon sa mga kanyang kasamahan. Bakit nga pala magkasama sila? No? Diyos at Samaritan, bakit sila nagkasama? Kasi pare-pareho sila may ketong doon sila sa outside of the wall, no? Outside di Colombo sila. Outside of the wall of the city, the walled city. Doon sila. Kaya sabi doon, ang sabi kanina sabi doon si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay nagta-travel along the border between Samaria and Galilee. So doon sa border naglalakad. So may mga Jews at saka may mga Samaritan na nagkasama-sama doon. Pare-pareho yung mga ketong. Oh. Nagkasama, napasabay ngayon itong isang Samaritan. So kaya, tingnan natin kung bakit siya lubos na nagpasalamat at siya lang ang bumalik. Dahil naunawaan niya kung paano binigyan siya ng habag ng Diyos sa kanyang kalagayan. Amen? Hello? Amen. Tandaan natin, we are the Gentile nation. And we are the same with the Samaritan. Tinawag sa kanila Samaritan dahil taga-Samaria sila eh. So, Samaritan. Tayo, Pilipino. Pero, Gentiles. So, amen?
So, Samaritan is Gentiles, Filipino is a Gentile. Pero sabi, we are the lost brothers of Israel. No? Yung mga pahayag. Kung totoo man yan, papalad tayo. Dahil kung sinasabi ng mga historians, actually even Israel, even the Jew or sino ba nag-declare nun? Si Netanyahu, the Prime Minister of Israel that time. We are the lost brothers of Israel. Nakalimutan ko yung tribe. The tribe of Dan yata, o kung hindi ko nagkamali. Under the tribe of Dan. We are the lost brothers of the lost tribe of Israel. The Operian, kung saan nanggaling ang mga ginto ni Solomon. Paparami tayong kwentuhan nito mamaya. Okay. So, ganun ang gratitude na sa puso ng isang Samaritan kung bakit siya bumalik sa Panginoong Yesus at nagpatira pa. Hindi lamang nagpasalamat, kundi nagpatira pa sa kanyang harapan. Ganun ang kanyang lubos na pasasalamat kung bakit, bakit siya lubos na pasalamat? Alam niyo bang ketong na walang gamot yan? Unang panahon, walang gamot yan. Swerte ka kung gumaling ka. Pero, hindi, kaya pinapalabas sila eh. Kaya himala ng Diyos, nagmagaling sila. Amen. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen? Kasi sa palakpak pa lang, hindi na tayo pumapasay sa ating Master. Kaya ang Samaritan ito, naunawayan ng gusto. Ang biyaya ng Diyos na pinagkalaw sa Kanya. Kaya dapat, maunawaan din natin ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin. Amen? Amen. Anong biyaya tinanggap mo? Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Makasali ka doon sa pangako. Sa pangako ni Amang Abraham. Anong pangako sa kanya? The pangako na I will bless you so that you will be a blessing. Maging blessing ka. So pag ikaw ay blessing, ikaw ay be-bless ng Panginoon para ikaw maging blessing. Amen? So kaya, hindi lamang tayo ay laging binibless. Kundi tayo ay binibless ng Diyos para tayo ay maging blessing. Amen. So kaya, ayun, kaya ang Panginoong Yesus ay gustong i-bless tayo ng gusto. So kaya ang iba, ano nangyari sa Siyam? Hindi bumalik. No? Kasi sila ay mga mga Jews naman daw sila eh. Kaya hindi na naunawaan ng gusto ang sitwasyon at ang sistema na nangyari sa kanila. Ganun din karamihan ng mga Kristiyano sa ngayong panahon. Hindi marunong magpasalamat sa biyaya ng Diyos na tinatanggap ng bawat isa. Ito katulad din yung binabanggit ng Romans 1:21. Though they knew God, they did not honor Him. Kilala ba ng mga Jews ng Siyam? Kasi Jews daw sila. Kilala nila ang Diyos, di ba? Kilala na ang Panginoong Yesus. But they never give thanks to Him. Kampante na kasi sila eh. Dahil they are under ama nila si Abraham. We have a father Abraham, sabi nila. At they have the promise. So ganoon na lang kanilang kampante sa sitwasyon. Hindi na siya bumalik sa pagpapasalamat. So, pero tindaan sabi ng Panginoon, nagpatira pa at lubos na nagpasalamat sa ating Panginoon. At siyempre, pangatlo, nasatisfy ngayon ang Panginoon. The satisfaction of the thanksgiving. Bakit nasatisfy ang Panginoong Jesus? Sabi yan dito, sa verse 17, Then Jesus answered,
We're not 10 cleansed. Hindi pa 10 ang nalinis? We are the 9. Nasaan ang siyam? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner. Ano yung foreigner? Yung foreigner na yan, yung Samaritan na yan. Ito sa King James, kasi sa King James, isang magandang bagay, no? Hindi katulad doon sa ibang mga salin, hindi katulad sa ESV. Itong sabi ng King James sa verse 19. And he said unto him, sinabi sa kitongin, Arise and go thy way, thy faith had made thee whole. Dito ngayon mayroong pagkakaiba sila ngayon. Sa siyam at saka si isang leper. Yung bumalik na nagpasalamat. Kasi sabi ng Panginoon, Arise, go thy way, thy faith has made thee whole. Oh? Ibig sabihin, pag sinabi mong whole, nabuo na siya. Ibig sabihin, totally, na-restore ang kanyang, siguro ang kanyang katawan, ang kanyang, yung mga, kung naputol ang kanyang daliri, maaaring bumalik. Kasi nabuo siya ulit eh. Hindi naman pwedeng sabihin na gumaling lang siya, kasi siya gumaling eh. Sa isang 10 gumaling, pero gumaling lang. Hindi sinabi na nabuo ulit. Nasusundan niyo ba ako? Abay naputol. Dahil ketongin ka, ang ketong ay napuputol, mga daliri una, yung natatanggal ng ilong, di ba? Ang natitira dyan, butas na lang, wala na yung laman-laman dyan. So, maaring, yung bakas ng ketong ay nawala na sa kanila. Gumaling sila totally, na-restore sila. Sabi nga, it made thee whole. Nabuo ulit. May ilong na sila ulit. Nagkaroon na ng ilong ulit. Hindi naluwa yung mata. Bumalik na naging normal na ang kanyang katawan. At higit sa lahat, dahil siya isang Samaritan, pinatawad na rin siya ng Diyos sa kanyang pagkakasala. Amen? Hindi ba nakakatuwa? Hindi kayo natutuwa. Amen? Amen. Di ba? So, ganun ang appreciation ng kitongin na ito. So, sabi nga niya, God, sabi ng Diyos, Arise, go thy way. Thy faith hath made thee whole. Ang iyong panampalataya ay ang nagpagaling sa iyo, ang nagbuo muli sa iyo. So, ganun na lamang kanyang pasasalamat. Dahil nakita niya na mas lubos siyang gumaling. Ikatulad nung nang siya, maaring gumaling sila, wala. Pero putol pa rin ang kanilang mga daliri. Maaring gumaling din, pero wala pa rin silang ilong. Katulad ng sinabi dito sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 said, But when Jesus heard that, He said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. So, ay yung mga may sakit na daw. Bakit nandito si Jesus? Dahil sa mga may sakit ng daw. May mga may sakit, yung ibig sabihin ng may mga kasalanan. Sample po sinasabi niya the whole. Tapos, dito sa Matthew chapter 12, may isa ding sitwasyon na sinabi ng ating Panginoong Jesus. Then said to he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched out it forth, and it was restored whole like the other one. Pag sinabi mong whole, kasi, bumabalik na ulit siya sa dati. Like as the other. Nabuo muli ang kanyang kamay, ang kanyang braso. So, katulad din doon sa Samaritano. Thy faith has made thee whole. Pareho ba sila may panampalataya? Lahat silang 10 ay may panampalataya. Bakit? Kasi sumunod sila sa sabi ng ating Panginoong Hesus na, Go! Naglakad sila at gumagaling sila. Ibig sabihin na nampalataya sila, nagagaling sila. Ngunit ang isa, nagpasalamat, bumalik. At nagpasalamat, ibig sabihin, mas higit pa ang kanyang pagkagalingan na tinanggap. Dahil nabuo siya. It made thee whole. Gumaling lang yung siyam, siya ay nabuo. Hello? Di ba? Kaya, ganoon na lamang kanyang pasasalamat sa ating Diyos. Sa ating Panginoong Hesus. Kaya, yung master kasi, sinabi lang 10, di ba? Master, Jesus, Master, have mercy on us.
may malaking bagay po yun na. Kung titingnan po natin, balikan natin ang verse 12 ba yun? Yung verse 12, verse 13, and lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. Ito ay, pag sinabi mo kasing Master, ang ibig sabihin nun, yung nagpapasala ilalim ka. Nagpapasa ilalim ka sa Kanya. Itong meaning ng Master. Meaning ng Master. The man who rules or governs or directs other men or business. A man who owns slaves is a master. Parang nung sitwasyon niyon, sabi nila, nagpapasa ilalim sila sa ating Panginoong Hesus. To be a slave under the master of Jesus Christ. Being Jesus Christ as the master, sila ay naging slave. Actually, dapat itong ating isipin, that Jesus is our master and we are the slaves. Kasi ang sabi natin sa ating, ang ating mindset lagi is, the Lord and Savior Jesus Christ. Pero sa panahon ngayon, parang yung Lord na sinasabi, parang mababaw ang pananaw ng mga tao, ng mga Kristiyano lalo na. Pero pag sinabi mong master, no, sa panahon sa ating kapaligiran dito sa mundo, no, pag sinabi mong master, di ba mataas ang pananaw mo. Katulad ng sabi mong master chef. Wow, magaling yan, di ba? Ano ba master chef? Magaling na kusinero na tagapagluto. Master electrician. Magaling yan na electrician. Pag sinabi mo, mayroong master's degree yan, mataas ang pananaw, di ba? Pag sinabi, may MBA yan. Ano ba meaning ng MBA? Business Administration. Masters of Business Administration. MBA yan. Ang taas ang paningin sa iyo ng tao. Pero pag sinabing Lord, ang meaning kasi ng Lord ng unang panahon, katulad sa mga monarchy, sa mga kaharian na setting, sa kaharian na sistema, para siya po isang mayaman. Halimbawa siya, pag tinawag mo Lord, siya po ay isang anak ng hari, o kaya anak ng isang duke, o kaya ano ba yung mga monarchy, sa mga kaharian ng mga Lord, ang tawag mo sa kanya, lalo pa sa mga, pag mga monarchical government, ang tawag, halimbawa, Chief Justice ka, ang tawag sa iyo ay Lord. Yan. Lord Chief Justice. Kung sino Lord Chief, Lord Banoy. Yun ang pangit pakinggan, di ba? Parang hindi kang galang-galang. Palitan natin. Hindi pwede, di ba? Mababaw pa na pag sinabi mong Lord lang. Pero pag Master, sa ngayong panahon na, pero actually yung Lord na sinasabi natin ay meron niyang spiritual meaning, mas higher ng meaning yung Lord. Pero sa ngayong panahon, ang maraming mga Kristiyano parang hindi na binibigyan ng mataas na pananaw ang Lord. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, I will not call you anymore slaves, but I'll call you friends. So doon na tayo nagdidwell, doon na mga Kristiyano nagdidwell, you're a friend of God. Kaya binabaliwala na nilang Diyos. Ang Panginoong Hesus binabaliwala na. Kung ibabalik natin sarili natin bilang isang slave of the master, dapat, pag slave of the master ka, ikaw ay lubos ang paggalang mo sa Kanya. Pero tandaan natin, na pag sinabi natin, nung binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na, sinabi niya, I will not call you anymore slaves, but I will call you, sabi doon, I will not call you anymore ano doon tawag doon? Servants, but I will call you, nasaan na ba yun?
Dahil lang, nahanap ko lang. Dito na siya. 15:14. Oh. Ayan. You are now, sabi niya doon sa verse 15, no longer do I call you, ano sabi niya, servants. For the servant doesn't know that what his master is doing, but I have called you friends. Privilege natin yun. Pero ang sabi niya, friend ka ng Diyos kung, verse 14, you are my friends if you do what I command you. Diba? Kaso nga, maraming mga Kristiyano hindi naman sumusunod sa Panginoon, sa commandments ng Diyos. So, hindi tayo pwede ma-consider as friend. You are still under a servant. Kung hindi ka sumusunod, kaya kailangan mo pa pampasakop doon sa master. Nagiging friend na, bakit binigay ito ng ating Panginoon Jesus na friend na lang? Kasi nakita niya na tuloy-tuloy ang pagsunod ng mga disciple niya sa kanya. So I will not call you anymore slaves or servants, but I will call you friend. Kasi sumusunod naman kayo sa akin. Lahat ng sinasabi ko, inyong ginagawa at inyong sinusunod. So you are now my friends, sabi niya. Pero sa ngayong panahon, matatawag ba yung mga kaibigan, yung hindi naman mo kasunod o kasundo? Hello? Kaya yung tinawag ng Panginoong Hesus na friend, dahil kasundo niya na ang mga disciple niya eh. So kaya ngayon, friend na sila. Inaangkin natin yung praise na yan na we are friend of God. Pero hindi tayo sumusunod. Yun ang nag-disqualify sa iyo. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, if you do what I command you, ano bang commandment ng Diyos? Dalawa lang naman, di ba? Love the Lord thy God with all your heart, with your mind, soul, strength. Oh, love your neighbor as yourself. Simple lang, di ba? Pero sablay, bakit? Kasi love the Lord thy God with all your strength. Napagod ka lang konti, hindi ka na nag-serve sa Lord eh. With all your strength, may strength ka pa naman, di ba? Hindi ka pa patay. So, love your neighbor as yourself, sample lang. Nainggit kasi yung kapitbahay. Di ba? So, meron ka nilabag ng commandment ni Lord. So, parang hindi ka qualify as friend. Kasi hindi ka pa nakasunod ng lubusan. Kaya, gusto natin na ilagay na sa isipan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya na we are under a master. Because a master always yung gusto niya ipasunod ang kanyang gustong mangyari. Kaya bilang isang servant, bilang isang slave, you must follow. Follow without question. Sabi nga doon, ano bang motto na sa military? Follow before you complain. Obey first before you complain. Obey first before you complain. Sumunod ka lang. Diba? Sumunod ka muna bago ka magreklamo. May katotohanan yan. Bakit? Kasi kung sumunod ka, baka maganda din naman. Pananaw mo lang pala yung hindi maganda. So, kaya obey first before you complain. Yun ang nangyari. Sa panahon ngayon, kailangan natin maging, para tayo lubos sa mga pagpapasalamat sa ating Panginoon, kailangan natin magkaroon ng slave thinking or servant thinking, master, that we are under a master. And we make our Lord Jesus Christ as our master, the master of our life. Ang Lord kasi parang hindi mabigat sa pantingin sa inyong pakinggan, sa inyong pananaw. Sa pananaw ng mga Kristiyano, hindi masyadong mabigat yung Lord. Kasi para siyang isang mayaman lang, tinatawag mo siya Lord. Ang Savior, hindi lamang Savior ang ating Panginoong Yesus, but He is also our Master. Kung Savior natin siya,
Pasalamat tayo naging Savior natin siya. Pero kailangan na pa rin natin na sumunod sa Kanya. Bilang Savior, alam mo, pagsunod sa Panginoong Yesus as Savior, it is our gratitude. Na, dahil siya ang ating Savior, so we call Him as our Master, kaya kailangan natin sumunod. At ang pagsunod sa Kanya ay isang a way of saying a gratefulness or gratitude. A way of displaying your gratitude to God because He saves you from all your sins. Amen? Isa bang sign, isa bang simbolo, o isa bang pahiwatig na ikaw nga ay nagpapasalamat sa Kanya dahil niligtas Kanya sa lahat ng iyong mga kasalanan, na ating mga kasalanan, kaya tayo ay sumusunod sa Kanya. At yan ay pasasalamat natin. Pasasalamat natin sa Kanya yon. Kaya, yan ang genuine gratitude, genuine thankfulness. Genuine thankfulness. At by genuine thankfulness, at mayroon tayong master na sinusunod, no? Ibig sabihin, we obey the Lord. Diba sabi, at ang blessing ng Lord ay palagi na sa iyo. Bakit? Diba, katulad sa Deuteronomy, sinasabi sa Deuteronomy, if you obey my command this day, all these blessings shall pass unto you. Sabi, example dyan sa verse 12. Sabi doon, Lord, the Lord will open to you His good treasury. Sabi niya, the heavens, to bless all the work of your hands, and you shall lend to many nations, but shall not borrow. Hindi na magpapautang na tayo, hindi na tayo mangungutang. Amen? At sabi niya, you will be the head and not the tail. If, yan, sabi niya, if you obey the commandments of the Lord your God. So, para mag-obey tayo, anong thinking natin, ang mindset natin that we are a servant of the Lord God. The servant of the Master, Jesus Christ. Amen? Kasi hindi umuubrang Lord lang eh. Oh? Kaya ang gagawin ding Master. He is the Master of our life. No? Yan ang ating dapat pananaw. Master. Kasi kung Master, dapat sundin. No? Ang Lord kasi minsan, pag sinabi mong Lord, ginagalang lang. Pero minsan hindi sinusunod. Pero pag Master, ang paggalang at pagsunod. No? Kung hindi tayo madala sa Lord, dapat madala ka sa Master. Jesus Christ, our Master. Our Lord and our Savior. Amen. So, dito sa Proverbs, no? Kasi ang blessing ng Diyos ay hindi nagdadala pa ng iba pang mga kapighatian, kasiyahan. Kaya, pag sumunod ka, ang blessing na doon. Pag hindi ka sumunod, maring may blessing pero may sorrow. Hello? No? Kaya kung may sorrow ang blessing, think it over, baka hindi galing sa Panginoon. Kaya, yan ang ating tatandaan. Lastly, sabi, paano tayo mamuhay na bilang master? Tingnan natin yung Galatians 2:20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in Christ and in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung faith doon, faith in the Son of God, ibig sabihin, yung panampalataya ka na ikaw nga ay under as a servant of the Lord God, of the Master Jesus Christ. Bakit? Kasi binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Kaya ang iyong pagbabalik ay yung bilang isang servant o bilang nagpapasailalim ka sa Kanya. At ang buhay mo ay pinasailalim mo rin sa Kanya. Ganun po yung ibig sabihin tong Galatians 2:20.
ipailalim natin ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus. Sa ating Master Jesus Christ. Kasi kung hindi natin isipin nagpapailalim tayo, ay yung ating kadalasan, yung ating sarili ang nagpapaibabaw. Kasi mataas ang pride ng tao. Hello? Mataas ang pride. Yun ang pinaka number one na problema na pinaglalabanan ng isang Kristiyano sa kanyang buhay, pagiging isang Kristiyano, ang pride. So, para mawalang pride, kaya kailangan mo magkaroon ka ng isang master. At bilang isang may master ka, ang iyong sarili ay isang servant. Ang servant ay walang pride doon sa master. Hello? Amen? So kaya, kung walang pride, binaba ang pride, servant attitude, may master ka, may blessing. Amen? Ba't doon naman ang gusto natin ng blessing? Kasi yun din ang gusto ng Diyos eh. Pagpapalain tayo, kaya ito ng panahon na ibalik natin ang ating Lord or our Master, Jesus Christ sa buhay natin. Hindi lang siya basta-basta. He is the Master. He is the Lord and our Savior. Amen? Ilagay natin yung Master. Ilagay natin sa isip natin yung Master. Master Jesus Christ. Master. Di ba tawag niya? Jesus Master. Kahit si Paul, si John, Jesus Master. Kaya sila po ay nagiging friend of Jesus Christ. Gusto natin maging friend? Gusto mo rin maging friend, kaibigan, dyan sa inyong tahanan? Siyempre, gusto natin. If we are the friend of God, di ba, pag mayroon kang mayaman na kaibigan, palagi kang binibigyan, di ko gustong-gusto mo rin, di ba? Ang Diyos, ganun siya. Siya po ay isang mayaman na kaibigan na gusto rin magbigay para sa iyo. Gusto siya mag-share palagi. So kaya kailangan, maging kaibigan din tayo ng ating Panginoong Diyos. Para maging kaibigan, dapat maroon din tayo sumunod. To follow His commandments. Amen? So, anong gusto mo? To follow? To become a friend? Must think it over to be a master. To be the master. No. To be the servant of the Master, Jesus Christ. Amen? So, simulan mo sa araw nito, simulan ngayon, dapat ang iyong kaisipan ay, si Jesus Christ ay master ko, kailangan ko siya sundin sa buhay ko. Kung sundin mo siya sa buhay mo, kung master mo siya, ang lahat ng bagay na iyong gagawin ay paalam mo sa Kanya. Amen? Paalam mo sa Kanyang iyong gagawin dahil siya ang master mo, hindi pwede magsarili ka ng gawa. Dahil meron kang master na nagsasabi, mali yan, hindi dapat ganyan yan. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo po sa mayong lahat at kaibigan sa inyong mga tahanan, kami po ay nagpapasalamat po ako dahil ikaw po ay sa ang Panginoong Yesus ay naging master ng iyong buhay. Hopefully, yung iyong buhay ilagay mo doon sa pailalim sa ating Panginoong Yesus. To be His servant, to be His slave, to be the slave of the Master, Jesus Christ. That the blessing will flow freely sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pagkaroon tayo ng friend. No? Because He is a Master, you know, He will call us as our friend. The friend. So, the friend, a rich friend, a wealthy friend that will always like to share His blessing to you. Kaya gusto natin matanggap din ang blessing na yan. Kaya kaibigan, kapatid, kaibiganin mo ang Diyos sa buhay mo. Make Him your master. Make yourself to be the slave of God, the servant of God, which the servant will always follow what his master commands. So, kaya kailangan natin ang ating Panginoong Hesus to be the master
of our life. Tayo po'y manalangin. Kaibigan, sa iyong mga tahanan kay ko po'y tinanyan kung pumikit ka at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat sa umagang ito na muli naunawaan po namin na ikaw pala ay Diyos. Not only Lord, but our Master and our Savior. Lord God, salamat sa iyong kapaunawaan na pinagkalaw sa amin sa umagang ito. Tuloy kang maluwalhati sa buhay po namin. Kaya, ang aming dalangin o Diyos, ang aming kaibigan na kasama po namin sa pag-aaral ng iyong salita ay ngayon, Panginoon, ay bigyan po siya, Panginoon, at patuloy na ipaunawa o Diyos. Ang kaunawaan, ang wisdom to be a servant of the Lord, to be the servant of the Master Jesus Christ, so that the Master will impose His commandments unto the servant and to the slaves. Hindi lamang kami maging kampante, Panginoon, you are our Lord, but you are our Master also, God. Salamat po. Salamat sa kaunawaan. Salamat sa mga biyaya ng salita mo, nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Na mayroon pa pala kaming pag-asa, Panginoon, na magbago ang aming buhay, na hindi lamang kami, Panginoon, ay manatili ng mga talunan, Panginoon, patungkol sa biyaya na iyong sinasabi sa iyong mga salita, O Lord God. Sabi mo, I come to give them life more abundant. Pero hindi naging totoo, Panginoon, sa buhay ng maraming mga Kristiyano. Ito pala ang susi, O Diyos, to make you our Master, and we are your servants, to follow whatever you command. Salamat po, Diyos. Lord, as we follow you, we believe that the blessing that you have proclaimed, that you have said to your word, to the word that you have given us, shall come to pass in the life of each and every one, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, because you are our rich friend. You are our friend, or you are our wealthy friend. If we follow you, sabi mo, I call you friend because if you follow my whatever I command you. Kaya salamat, Panginoon. Ito pala susi, O Diyos, na para maging pagpapala para sa maraming tao at dumaloy ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Hindi na mangungutang, Panginoon, kundi kami na magpapautang, O Diyos. Hindi kami sa ibaba, kundi lagi sa itaas. We are always the head and not the tail. Thank you, Lord. Thank you sa revelation mo sa umagang ito sa iyong salita, Lord God. Na kami itong panghawakan mo, Panginoon. Dito magbibigay, O Diyos, ng panibagong katayuan namin bilang iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain po mga kaibigan po namin na nakapanood sa umagang ito. Kasama po namin sa pag-aaral. Maging aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa online, Panginoon, streaming na ito, O Diyos. Pagpalain niyo po sila, O God. Abutin mo po ang kanilang mga pangailangan, O Lord. Pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman, O Diyos. Maraming salamat po. Nawa, ang patuloy namin dalangin, samahan niyo po sila at bigyan pa ng Panginoon ng lubos na kaunawaan sa mga salita na pinag-aralan sa umaga ito. At Lord, ang bawat isa sa kanilang Panginoon ay inyong gabayan at pangunahan pa sa buhay po nila, O Diyos. Upang lubos pa nila maunawaan na Ikaw ang iyong salita, O Diyos, at ang buhay na patungkol sa iyo, God. Salamat po sa aming mga kaibigan. Nawa, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na mangnahan sa buhay niyo at ang mga kapatiran ng kanilang mga tahanan, pagpalain ka pa ng Panginoon. Nawa patuloy ang pagsama mo sa amin pag-aaral ito every Sunday, every week, makasama po namin upang ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos ay patuloy na manahan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos at nawa patuloy ka namin makasama sa pag-aaral ito. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah! Magandang tanghali po.